Amen. Hallelujah. Let's all stand up. Good morning to everybody. Amen. Hallelujah. Welcome po sa ating Sunday worship service, our Resurrection Sunday. Hallelujah. Communion Sunday. Hallelujah. Let's feel the presence of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And let's feel, let the Lord feel our devotion to Him. Hallelujah. So sing the song of Jesus. Hallelujah. I could sing of your love forever and ever, Lord. Hallelujah. We praise Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Let's ready our heart. Worshiping our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord in the midst of us today. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your love and never failing, oh God. Hallelujah. We could sing of your love forever and ever, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, yes, Lord.
worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord God. Let's feel the presence of you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, we welcome you, Lord, in this place. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming muong. Ikaw ang aming tagapagligtas. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, dahil kami ay nilinis mo na sa lahat ng aming kaluhihan, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. We thank you for thy precious blood, Panginoon. At ngayon ay welcome ka po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat sa aming pagse-celebrate na ika-9 years anniversary, Panginoon. Ito po ay dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pangunguna, at higit sa lahat, dahil sa iyong kaparaanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na ginawa at gagawin pa sa iglesia ito, Panginoon. Marapatin mo nga po na ang bawat isa ay manatili sa iyo, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming spiritual na pagkain sa araw-araw. Oh God, we just pray, oh Lord, na maging tapat kami sa iyo. Panginoon, patuloy na mamuhay, walking with you, oh God. Matatag ang aming pananampalataya dahil sa iyo. You are everything, oh God. And Lord, once again, we welcome you in this place. We welcome your Holy Spirit na siyang kikilos, Panginoon. Hayaan mo nga po na ang bawat isa ay maging ready, Panginoon, sa iyong gagawin. Anoint us with thy precious oil, O God. And Lord, sa iyo namin hinahabilin ang gawain na ito. And Lord, salamat po. Ito ang aming taus-pusong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Are we ready to praise and worship our living God? Amen. Are we all excited to praise Him? Amen. Hallelujah. We are all here to praise and worship our God, for He is a living God. Amen and amen. Let's give a praise to our Lord Jesus Christ, our best praise to Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Let's comprehend our blessed to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And let's celebrate His goodness. Hallelujah. As we praise Him in the valley and in the mountains. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Jesus. All praise to the
you, Lord, for eternal life, oh Lord, that you have promises, oh Father. Thank you for the salvation, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah. You're worthy of it, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, let's feel the presence of our Savior Jesus Christ. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You're worthy of it all. Come on, church. You're worthy, Jesus. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Sing, oh church, you are worthy of
all the praise and honor, Lord, that you deserve, oh God. Let's give a big clap offering to Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Again po, welcome to the Foursquare Gospel Church Binyan National Highway. Hallelujah. Let's greet one another in Christ Jesus. Let's kamayan po natin ang bawat isa. Hallelujah. Tayo po ay magkamustahan. Hallelujah. Sa buong isang linggo na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank the Lord. Hallelujah. Good morning po! Good morning po sa bawat isa. Good morning po and welcome po sa the Foursquare Gospel Church here in Binyan National Highway. And it's the first Sunday of our month-long anniversary. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay nasa buwan na ng July. So ito po ang ating buwan. Ayan, ito po ang ating buwan. We are going to celebrate our 9th year church anniversary. Akalain niyo po yun ika-siyam na taon na po. At ito po ang buong buwan, ito po ay celebrate natin hindi lang sa mismo araw kung kailan po tayo nag-start, kundi sa buong isang buwan, pasasalamatan po natin ang Panginoon. That's why our theme is greater glory. Marami pa po blessing. Marami pa po tayong inilook forward dito po sa gawain po natin sa Binyan. And we are blessed as we are going to start this month. Kasama po natin ang ating pastor from our daughter church, Pastora Emily Constantino. Ayan. Also, we have visitor po. Pwede ko po bang i-request na tumayo po ang ating bisita? We have Sister Pia. And si Brother Jeremy. Ayan. Welcome po. And si JB. JB. Ayan. Welcome po dito po sa gawain natin sa Binyan. Thank you po. Ayan. Sana po ay makasama po ulit namin kayo sa mga susunod. Thank you po, mga po kayo. Ayan. At pasimula pa lang yan.
ng July. Marami po akong magaganap. Actually, nung tinitingnan po namin ang schedule, jump pack po ang buwan natin ng July. And it is not actually sakit sa ulo or problema. This is a blessing. Talagang pinagsabay-sabay ni Lord ang mga gawain natin this July kasi ito po ang ating buwan. So yan po ang ating ilo-look forward. Huwag niyo po mahayaan na mawawala po kayo ng isang Sunday. Sa mga kasama po natin sa online, we are hoping na makasama po namin kayo dito po sa ating physical gathering, especially po this full month of our anniversary month. Ayan. So ngayon po tayo po ay dadako na po sa ating pagbibigay. As the Lord is blessing our church, I know that our God also is blessing us. So hilingin po natin si Sister Mercy na ilig po tayo sa ating offering. Praise the Lord. Punta na tayo sa pinakamahal ng gawain para sa ating Panginoon, ang ating pagbibigay. Tunay na ang ating month of July ay siyang na anniversary na natin ang ating gawain dito sa Baysambahan. Ang nasabi ka lang, ang sabi ng Panginoon, tunay na ang sabi ng Panginoon, 2nd verse, "Nakita mo ba, His righteousness, all these things, shall be given unto you as well." Kaya ang sabi ng Panginoon talaga, unahin natin ang Panginoon dahil dito nagmula ang ating Baysambahan sa mga salita ni Lord. Unahin natin siya dahil ang lahat ng bagay ay kanyang ibibigay sa atin. Kaya sa ating pagbibigay, gusto ko lang sabi sa inyo, ang ating pagbibigay hindi para ito talaga sa ang Panginoon talagang bigyan natin ang ating kinikita o ating income. Ang ibig sabihin, ang sabi ni Lord na magbigay tayo ayon sa sarili natin pasya at hindi katulititan lamang dahil mahal ni Lord ang nagbibigay para sa kanyang gawain. Kaya tayo nagbibigay hindi para pera ang ibigay natin sa kanya kasi tayo ay kanyang mga anak. Kaya tayo dito sa lupa ang gagawa ng ang ating Baysambahan. Kaya nakarating tayo ng 9 years anniversary dahil sa mga anak niya na gumagawa ng gawain dito upang tayo ang gamitin upang lumago ang ating iglesia. Kasi ang pirang binibigay natin, hindi na natin kailangan hanapin pa kung saan kasi ginagamit yan para doon sa ating mga project. Kaya tingnan yung ating simbahan kompleto. Dahil sa mga anak yan, talagang hindi naghihinayang magbigay para sa kanyang gawain. Dahil si Lord, ang sabi niya, kung taos puso tayo nagbibigay para sa kanyang gawain, tayo ay kanyang pagpalain. Lalong-lalo na bibigyan na tayo ng palakasan, pag-iisip ng mga payapa, kagalakan, lalong-lalo na yung mga trabaho natin, na pinagkakitaan natin, ay si Lord ang nag-provide ng mga boss ninyo o natin para masuldoan tayo. Kaya nasuldo natin, kailangan natin magbigay din sa gawain ng Panginoon dahil ito, ginagamit din natin, kunyari, pinapagawa tayo, kung binigay natin, gagamitin din natin doon, ibigay din doon sa mga gumagawa para may makain din sila, maano din sila, may kinabago din nila. Kaya, ang pera natin, kung natin itago, kailangan kusang loob na ibibigay natin sa mga anong pala natin, bukas ang pala sa pagbibigay. Kasi, iba natin binibigay, makatulong doon lalo-lalo na sa ating mission. Yung mga planes tayo. Kailangan din natin na maibigay din yun kasi para doon sa nag-aaral. Upang ipangaral din ang salita ni Lord. Kung sila matapos ilang pag-aaral, mapangaral din nila, kaya hindi natin alam kung saan na bumumunta yung pera natin. Kaya pag magbigay tayo, talagang kusang loob natin na ibigay. Yun ang masabi ko. Kaya praise the Lord habang hinihintay na kayo. Handa natin ang ating bigay sa Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon sa Panginoon sa Panginoon. Espiritu siya mo na sa aming gawain Panginoon. Lord, sa aming pagbibigay. Nawa Panginoon, ito ay magamit mo Panginoon
Kasi ka na lalaro ng aming Iglesia, Lord. Ito ay papuri at pasalamat. Sa lahat ng ginagawa ko sa aming buhay. Lalong-lalo na Panginoon sa tagay namin. Buhay Panginoon sa araw-araw sa aming buhay. Sa lahat ng mga aspito ng aming buhay. Lahat Panginoon ay sa iyo ginagawa. Kaya Lord, maraming salamat Panginoon sa umaga ito. Masaya kami Panginoon na nagbibigay para sa iyong gawain. Purihin ka, Panginoon, at nakasalamatan. Lord, maraming salamat sa lahat ng iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, at pananampahan sa iyo, Panginoon. Ito pong aming nilalamin na mayroon papuri at pagkasalamat. At lahat, Panginoon, ng mga anak mo ay iyong pagpalalit, Panginoon, sa araw ito. Patuloy, Panginoon. Mangusap sa bawat isa, Panginoon. Samahan mo kami sa lahat ng lakad. At ikaw lang ang Panginoon ang aming pinagdingala. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa umaga nito. Kaya sa aming pag-ibigay, puri pa pasalamat ang aming ibigay at pinabalik sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Let's clap our hands to the Lord. Palapakan natin ang Panginoon sa taas, at mas mabay na palakpak sa Panginoon sa lupa. Palapakan natin ulit ang Panginoon. Welcome po to the First Catholic Church, Binyan National Highway. Can you greet everybody po sa inyong likuran, sa harapan ko? Welcome. Welcome po. Thank you po for coming. Thank you po dahil nakasama po namin kayo muli. And hopefully, I pray na ito po ay hindi lamang ngayon, kundi let's give to the Lord itong very short time lamang. Actually, very short time nga lang talaga sa Panginoon na binibigay natin kasi we only have this day. Sa Sunday nga po ay 3 hours lang, and then the rest of the days ay sa atin na po yun. I believe deserve ng Panginoon po ang ibigay natin ng best natin sa Kanya today. So, today we are celebrating po the whole month ng ating anniversary. Salamat sa biyaya, sa grace ng Panginoon. At tayo po ay nakaabot na po ng 9 years. And more anniversary special segments. Ito po mga darating ng mga linggo. Today ay the first Sunday of the month at tayo po ay magpapartake po later ng communion. Handa na po bawat isa? Ang bahagi din po ng worship is not just by giving, not just singing the songs, kundi ang pag-aaral din ng salita ng Panginoon. Ang ating pong tatalakayin is all about the sacrificial love of Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus para sa atin. Can we all stand up? And let's all together read Romans chapter 5, and let's have verses 6 to 8. Romans chapter 5, verses 6 to 8. You see all together. All together, let's read. You see, ready, begin. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly, and very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Salamat, Panginoon, sa salita mo po na amin pong pagsasalu-saluhan. Dalahin ko po, O Diyos, na buksan niyo po ang aming pag-iisip, ang aming pandinig, at higit sa lahat ng aming mga puso. Dahil nais namin, Panginoon,
na tanggapin at papasukin ng iyong mga salita sa aming pong mga puso, sa aming mga buhay. Dahil Panginoon, kung ang aming pisikal na pangatawan ay nabubuhay dahil sa pisikal na pagkain aming tinatanggap, ganun din, Panginoon, ang pangangailangan po ng spiritual. Kaya dalayan ko, O Diyos, nabubusugin niyo po ang bawat isa sa amin. Dalayan ko, O Diyos, ay tuturo niyo po ang iyong pong nais, ang iyong pong mga salita sa bawat isa, at hindi po uuwi ang bawat isa po sa amin na hindi niyo po pinagpapalit sa araw na ito. Lord, we want, we pray, we hope for more of you today, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, we also ask the guidance and the leading of the Holy Spirit. I-impress niyo po sa amin ang iyong pong nais. I-impress niyo po sa amin ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po muna ang bawat isa sa the sacrificial love of Jesus. Basahin natin po sa ating sariling wika. Ang sabi po, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninyo man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen. Ang ganda po, no? Pag sabi sa inyong katabi, namatay si Jesus para sa iyo. Sa inyong likuran, sa inyong harapan, namatay si Jesus para sa iyo. Ganda po ng ginawa ni Jesus para sa atin. Namatay siya para sa atin. Let's now learn about this verse. Sabi po sa Romans chapter 5, verses 6 to 8. This reveals the absolute depth of God's love by showing that Christ died for us while we were completely helpless, ungodly, and trapped in our sins. Noong mga panahon na hindi natin kayang i-rescue, iligtas sa ating mga sarili. Ang sabi dito, while we were completely helpless, wala tayong kapag-asa, ungodly, and trapped in our sins, merong isa pong namatay para sa atin. At hindi po yun yung kapitbahay, hindi po yun yung mga kamag-anak, kundi yun ay si Jesus. Meron po akong tanong. Isasakripisyo mo ba ang buhay mo sa taong hindi naman deserve? Pwede sagutin niyo po sa inyong mga sarili. Isasakripisyo mo ba ang iyong buhay sa taong hindi naman deserve? Kunyari, meron tayong kaibigan. Isasakripisyo ba natin ang ating mga buhay para lang sa Kanya? Sabi ko, a human love is almost always conditional or transactional. Ang pag-ibig ng isang tao ay may kondisyon. Mamahalin kita kung, tama ba? Kung magiging mabait ka sa akin, magiging mabait din ako sa iyo. Ibigin kita kung magiging mabait ka sa akin. May kondisyon ang love ng tao. We love people because they are kind to us, because they are attractive, or because they share our values. Minamahal natin ang ating kapwa dahil sila po ay attractive. But the question is, paano kung hindi na? Paano kung hindi na siya attractive? Paano kung dili na cute? Paano kapag dili na gwapo o gwapa? Paano kapag hindi na siya attractive? Paano kung hindi na siya mabait sa atin? Iibigin pa rin ba natin sila? Paano kung siya ay K-pop? Sino nakakala ng K-pop? May nakakala ba ng K-pop? Paano kung siya ay K-pop? K-papangit na ugali, K-papangit naman magsalita, K-papangit naman ng tsura, mamahalin pa rin ba natin siya? Kaya pa rin ba natin mahalin? Sabi po, if they do, next slide po, if they do, it is usually, kung gagawin man nila ito, it is usually for a righteous or good person.
Kung meron man magsasakripisyo ng kanyang buhay, dapat na ng ating stage. Kaya pala lang dito ako sa akin. Kaya pala, meron na gumagawa ng mabuti ay yun ay dahil sa yung isang tao na yun ay good person naman. Sabi doon, kung gagawa man ng isang sakripisyo isang tao, yun ay dahil sa beloved family, member mo yun sa family, or isang inosente bata. Kung gagawin man nila yun, gagawin nila yun for someone who is righteous or good person. Ginawa nila yung pagbubuhis ng buhay o pagsasakripisyo dahil deserve ng taong iyon ang iligtas. Pero, iba si Jesus. In Romans chapter 5, verses 6 to 8, Apostle Paul introduces us to a category of love that does not exist in the human realm. Inintroduce ni Paul na yung pag-ibig ni Jesus ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao. God's love does not look for good people to reward. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi yung binibigay lamang to good people. Instead, God's love runs directly to the broken. Kapit-kapit ang iyong mga sarili, sabihin mo, broken. Sabihin sa iyong sarili, rebellious. And completely undeserving. Yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi lang para sa mabubuti, hindi lang para sa mga righteous to good people, but it runs directly towards us. Ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi ko refer para sa mabubuti, kundi ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa completely undeserving. Kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay ipak, minahal tayo ng Panginoon. Let's learn more about Romans chapter 5 verses 6 to 8. Point number 1, our condition. Meron pong kondisyon. Ano po ba ang ating estado? O kondisyon po natin? May kakayanan po ba tayong i-rescue? May kakayanan po ba tayong iligtas sa ating mga sarili? Kaya ba natin ipagtanggol ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos sa oras ng paghuhukom? Kaya ba natin tubusin ang ating mga kaluluwa sa impyerno? Meron pong kondisyon, and that is we are helpless and ungodly. Wala po tayong kapag-asa. Sabi dun sa verse, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Nung tayo ay walang kakayanan, walang kapangyarihan na iligtas ng ating mga sarili, He died for us. We were powerless. We are spiritually incapacitated or bedridden by a disease. Diba? Sino pong nakakita na experience yung itsura ng bedridden? Pag bedridden po, may kakayanan ba siyang asikasuhin ang kanyang sarili? Meron po ba? Wala po. Sabi dito, ang itong term na to, sabi ay bedridden by a disease. Nung tayo po ay makasalanan, we are bedridden by a disease. Wala tayong magagawa. Wala tayong kakayanan upang iligtas ang ating mga sarili. We were powerless. We were not mostly good people who just needed a little self-help motivation. We were spiritually dead, entirely unable to rescue ourselves. Ano sa Tagalog po ng quicksand? Kumunoy. Sabi po ay para daw po yan na nasa kumunoy na mahirap at imposibleng iligtas mo ang iyong sarili. Also, para ka daw tumalon sa aeroplano nung wala kang suot na parachute. Maliligtas mo ba ang sarili mo nun? O pagpatak mo, ay wala na. Tama, di ba? Tumalon mo sa aeroplano, wala kang parachute, so parang hinihintay mo na lang na pumatak ka na, hindi wala na. We were powerless. Wala po tayong kakayanan. We were ungodly.
To be ungodly means to live with a bad attitude toward our Creator, actively pushing Him out of our lives and worshiping ourselves instead of Him. We were ungodly. Wala tayong Diyos. Pumapasok ang Panginoon sa atin, pero binablock natin ating mga sarili. Lord, di naman kita kailangan. Magaling ako, matalino ako, kaya ko mabuhay ng akin. We do not dedicate ourselves to Him. Mas pinipili natin ng ibang bagay kaysa sa Panginoon. We were ungodly. And the perfect timing is this. Christ did not wait for humanity to fix itself. Hindi na naghintay ng Diyos na, sige, ayusin mo muna yung sarili mo. O kaya ay, sige, giving you time para mag-reflect, ayusin mo yung sarili mo. God did not wait for humanity to fix itself. At just the right time, when history was perfectly aligned and our helplessness was fully evident, Jesus arrived. Nung hindi na natin kaya iligtas ang ating mga sarili, that's the time. Sabi sa langit, ito na ang panahon. Now is the time. Pinadala po si Jesus para sa atin. Point number 2, the contrast. Human love versus divine love in verse 7. Sabi sa verse 7, very rarely will anyone die for a righteous person. Ang sabi ay, bibihira na merong isang tao na ibibigay niya ang kanyang buhay sa iba. Though for a good person, someone might possibly dare to die. Sabi ni Paul, may limit daw ang human sacrifice and human love. Paul acknowledges the absolute peak of human virtue. Someone might have the courage to take a bullet for an innocent person, a noble leader, or a dear friend. But human sacrifice stops where unworthiness begins. Sabi po, ay maaari namang meron magsakripisyo na isang tao. Pero lagi po yun nakadepende sa kung yung tao po na yun ay nagagawa ng kanyang sakripisyo ay worth it or deserving. For example, meron po ba nagugustuhin, nasaluhin o harangan po ang bala sa akin? Meron po? Yun ay dahil, meron po tayong limit. May limit po ang human sacrifice. Diba ang question doon, bakit ibubuwis ng buhay ko kay pastor? Eh, malaki na yan. Bahala na siya. So diba, parang the question is, are you willing to give your life to someone? Makakaisip ka. Sa isang magulang, maaari po, yes, may sacrificial love ang parents. Pero meron pong limit. Tama po, may limit ang human sacrifice. And most especially, kung yung bibigyan natin ng sacrifice ay hindi po deserving. Now, the divine exception. No sane human being, wala po tao po na nasa tamang pag-iisip daw, willingly dies for an enemy who hates them. Willing kayo ibuwis ang buhay niyo para sa isang kagalit ninyo? Hindi. Bahala ka dyan. Kung meron ng babaril sa'yo, tulong mo pa yung babaril. No one willing na isakripisyo ang kanyang buhay for an enemy who hates them, insults them, and actively seeks their destruction. Yet, this is exactly where God's love shines brightest. Ito po, point number 3, the demonstration. The cross defines God's heart. In verse 8, sabi po, God demonstrates His own love for us in this. Ipinakita ng Diyos itong paraan niya ng pagpapakita sa atin ng pag-ibig para sa atin. While we were still sinners, Christ died for us. So, ang love ng Panginoon ay hindi lamang sa salita, kundi dinemonstrate ni God ang love niya to us. Merong gawa. Sino po sa atin ang gusto na
okay lang na sinasabihan ng I love you, pero taliwas naman sa gawa. Meron ba nun? Meron ba nun? Sasabihin siya, I love you, pero hindi mo nararamdaman. Si God, sinabi niya sa atin, mahal niya tayo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Christ died for us. Love is an action. God did not just look down from heaven. Hindi sinabi ni God na, anak, mahal kita. Hindi ganun. Kundi He demonstrated it. The cross is the historic, undeniable, without question, visual proof of the heart of God. Yun po ay sa pamamagitan ng krus that perfectly demonstrated the love of God. The power of still. He died for you while you were still messing up. Ano sa Tagalog ng still? Pwede itong kahit na. Kahit na ba? He died for you while you were still messing up. Kahit, ano talagang messing up? Kahit ikaw ay nagloloko, kahit ikaw ay pawardi-wardi, kahit ikaw ay palaboy, kahit ikaw ay ligaw, sabi ito, still rebellious, kahit na ba ikaw ay rebelde, and still broken, kahit na ba ikaw ay wasak. He knew every mistake you would ever make, and He still chose the cross. Diba? We are undeserving. Lord, namatay ka habang ako ay gumagawa ng kasalanan. Lord, namatay ka kahit ako ay nasa panahon pa na nagbibisyo. Lord, namatay ka sa akin kahit hindi mo kita pinipili. Lord, hindi ako deserving. Pero namatay ka pa rin para sa akin. Substitutionary atonement. Jesus took our place that instead of us na mamamatay at ipapako sa krus, He took the wrath we deserve so that we could receive the grace, mercy, and adoption we could never earn. Meron pong substitution na nangyari na instead of us na mamatay, pumunta directly to hell, may pag-uusap sa langit, padala natin si Jesus dahil wala na pag-asa ito. He died for us upang tayo po ay lumaya. He died for us so that we can have eternal life in Him. For our conclusion and life application, each of us should rest in unconditional security. If God loved you when you were at your absolute worst, He's not going to stop loving you when you stumble today. Your security is based on His finished work, not your flawless performance. Kung minahal ka ng Panginoon nung ikaw ay makasalanan pa, kung ikaw ay hinanap ng Panginoon, nasa kalagitnaan ka na wala kang pag-apag-asa. Ngayon pa ba titigil ang Panginoon na mahalin ka? Ngayon pa ba titigil ang Diyos na ayoko na? Hindi ka naman nababago. Dahil ka pa rin gumising. Hindi po yung magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Your security is based on His finished work. Tinapos na ng Panginoon ang laban para sa atin. At hindi po yun nakabase po sa ating ginagawa. There's one video na dito ko po i-end. Ito po ay alam ninyo na po. Pero gusto ko po balikan natin ito. This is a story of a father na kanyang isinakripisyo po ang kanyang kaisa-isang anak versus sa kaluluwa ng maraming tao. Pwede po ba ma-request po?
ay mag-reflect po tayo sa video.
God sacrificed His one and only Son, just right in time. Ang sakripisyo, kagaya po napanood natin, yung sakripisyo po yung bata. For the sake na maligtas, yung sinners na nasa loob ng tren. Hindi naman sila deserve. But that man sacrificed His only Son para sila po ay mabuhay. For us, God sacrificed His one and only Son, Jesus, to die for us upang tayo po ay naligtas. Come to Him just as you are, helpless, sinful, and ready for grace. He has already paid the price. Jesus already died for us. All we have to do is just to come to Him. Kahit tayo po ay walang kapag-apag-asa, kahit tayo po ay kasalanan, just come to Him. Binayaran na po ni Jesus para sa atin. Let us pray, God. We thank you for your sacrificial love. Lord, hindi po kami deserving because God, we are sinners. Lord, every day, araw-araw kami po nagkakamali, nagpasala. By choice, Panginoon, kami po ay nagpapasala. Lord, we are so undeserving, Panginoon, of your love, of your life, Panginoon. But yet, God, pinili niyo po, ibigay pa rin yung buto na anak na si Jesus upang siya po ay mamatay, bayaran po kasalanan para sa amin. Lord, patawad po sa aming pong mga kasalanan. Kung paulit-ulit kami, Panginoon, na nag-aasala natin sa iyo. Kami po ay nakakalimot na, O Diyos, at kami, Panginoon, naging komportable niyo po na namumuhay sa kasalanan. At salamat, Panginoon, habang kami po ay nagkakamali, kami po ay nagkakasala. Sinakripisyo niyo pong buhay, Panginoon, para po sa amin. At aming pong laban, Panginoon, tapos na. Dahil tinubos niyo po ang bawat sa aming Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na nalalaman namin ngayon na kami po yung makasalanan, kami po yung nilinis at pinatawad na. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming lumapit sa iyo. Patuloy, Panginoon, na mabuhay sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong pong habag. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pong mga buhay ay patuloy namin i-devote, patuloy namin ihandog sa iyo, Panginoon. Dahil kami po ay pong pagmamayari na at kami po yung pong tinubos na, Panginoon. Salamat, God, for your sacrificial love, Panginoon. Hindi kaya sukatin, na hindi kaya ipaliwanag, Panginoon, with our words. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kamanghamanghang gawa, Panginoon, sa bawat isa. At dalangin ko po, O Diyos, that we will live this love, Panginoon, and we will be able to share your love to others. We thank you, God. Salamat, Panginoon, sa aming pong napag-aralan at natutunan sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We request po ang ating deaconess po. Today is the first Sunday of the month. We will receive po a piece of bread and a cup. At sabay-sabay po natin ito tayo.
chapter 11, verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." The phrase, "do this in remembrance of me," is a command for us to not forget Jesus' suffering, death, and the love behind his actions. It is about commemorating the sacrifice he made. Do this in remembrance of me is an instruction from Jesus to his followers to continue this practice, to remember his death and sacrifice. It is an act of worship and a proclamation of the gospel, fostering spiritual communion with Christ. The piece of bread that you're holding, ito kung baso ko na inumin, this symbolizes the body of Christ and the blood of Jesus. Ang katawan ni Jesus ay sinugatan, pinugbog, pinirapiraso upang tayo ay magkaroon ng kagalingan and wholeness of our being. Ito pong isang baso po ng inumin symbolizes the blood of Jesus. We remember the blood of Jesus na tinubos, pagtubos sa ating mga kasalanan, paglinis sa ating mga kasalanan at pagtubos sa ating mga kaluluwa. Sinabi ng kanyang salita na sa pamamagitan ng kanyang lakay, tayo ay pinagaling. Today, we will remember Him as our healer. Si Jesus po ang ating manggagamot. Hindi lamang po in our physical healing, kundi ang ating po mga kaisipan, ang ating po mga pusot ng damdamin, ay kayang pagalingin ng Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay tayo po ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. Maaari po bang bawat isa ay mag-alay po ng pasasalamat? Can we praise, can we pray, and thank Jesus sa kanyang pong ginawa? Undeserving, Panginoon. But thank you, God, for choosing us. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa iyong pong katawan, binugbog sa lugatan, at kami ay nakatagbo ng kagalingan, Panginoon. At sa iyong dugo na umago sa krus, upang kami ay linisin, upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan at handugan ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga sakripisyo. And God, as we partake, as we receive these communion elements, we thank you, we praise you, and we worship you, Panginoon, for loving us unconditionally, Panginoon. Salamat sa iyong pong pag-ibig, salamat sa iyong sakripisyo, salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, dahil mahal niyo po ang bawat isa. We remember you, God, with this communion elements. Salamat, Panginoon, Lord, kung sino man po sa aming kalagitnaan na nangangailangan ng kagalingan. Lord, let there be healing right now. Let your healing power grow and flow
receive that healing power right now. And God, you're not just healing us physically, but Lord, alam niyo po ang aming mga puso't damdamin. Lord, alam niyo po kung kami po ay sobrang pagod na at sobrang exhausted na sa lahat ng bagay. Lord, let there be peace, let there be healing right now, God. Lord, we pray na kami po ay gumayapa sa aming pag-iisip, Panginoon, sa lahat po ng aming alalahanin, Panginoon. Lord, let there be healing, let there be peace in your presence right now, God, as we receive this communion, Panginoon. Lord, we also pray for our loved ones, Panginoon. Lord, we pray na sila rin po ay makatagpo ng kaligtasan, Panginoon. Dahil God, sinabi niyo po sa isalita, for God so loved the world. Lord, kami po, Panginoon, at ang aming po mga mahal sa buhay ay pinahal mo, hinibig mo, Panginoon. Lord, we pray na hindi po masayang yung sacrifices, Panginoon. Kung kami po ay nakatagpo ng kaligtasan, Lord, we pray na sila po ay makatagpo din, Panginoon, ng kaligtasan. Lord, use us mightily. Gamitin na po kami instrumento, Panginoon, to share the gospel and to share, Panginoon, the gift of salvation to everybody. Salamat, Panginoon. We will receive this bread and cup, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your sacrifices and for your unconditional love. We thank you, God. We love you and we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Nagawin mo na. Can we have like at least 3 minutes po to minister to each and everyone? Can you grab a partner po? Pwede po ba sila po ay tanungin po natin of their prayer requests, ang nila petition sa Panginoon. Kung meron man mga bagabag sa kanilang damdamin sa kanilang puso, can we confess it to the Lord through them? And also can we speak blessings to them? Before you end, magdagdag po kayo ng pagpapala ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sige po, 3 minutes po.
Praise God. He is the one who can make you strong in faith. He can use the good news that I teach you to make you strong. It is the message about Jesus Christ that I tell people. The message is a secret truth that was hidden for ages and ages but has been made known. Glory forever to the only wise God through Jesus Christ. Amen. Salamat, Panginoon. And I just speak for blessing. I just declare, God, that you will do good and mighty things sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, at sa aming pong pagtatapos, taglayin namin ang kalakasan sa aming pananampalataya. Tanggapin namin ang kalakasan na nagmumula po sa iyo, Panginoon, na hindi po kayang agawin ang kaaway laban sa amin. Lord, bless our finances. Lord, bless our businesses, our work. Bless our families, God. Lord, bless our children. At patuloy ko po silang ingatan, Panginoon, saan man sila magpunta. Lord, ilayo niyo po sa lahat po ng kapahamakan ng iyong mga anak. And Lord, send your angels to be with them day and night, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa natapos po namin worship service today. Salamat po niyo, Diyos, at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang tanghali po sa bawat isa. Pagpapalang tanghali po sa bawat isa. Maraming salamat po. Thank you po. God bless po.